Hello po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa pagsubaybay niyo po sa aking story na ginawa ng mga nakaraang linggo po. Ang pamagat po niya ay Pinaglayuan ng Panahon. Ito po yung huling kabanata na ginawa ko para sa kwento na Leia at ni Mar. Simulan na po natin. Sa bawat pagsubok at sa bawat pinagdadaanan natin ay malaking bahagi sa buhay natin. Nagiging bahagi sa nakaraan natin at saka kasalukuyan. Si Mar at si Leia, magkaibang mundo, isang mayaman, isang laki sa hirap, nag-ibigan. Ngunit pinaglayuan ng tadhana at sa estado ng kanilang pamumuhay. Taon ang lumipas na magkalayo at walang balitaan. Ngunit para kay Leia, ang kanilang pangako at walang iwanan at walang masasaktan. Hanggang lumipas na ang mahabang panahon at nagpatuloy sila sa ganong sitwasyon at sumapit na ang kanilang pagkikitang muli. Ngunit muling sinubok sila ng pagkakataon at muli hindi sila nagtagpo dahil sa trahedyang nangyari sa pamilya ni Mar. Lumipas muli ang mahabang panahon na wala pa rin pangyayaring mag-cross ang kanilang mga landas. Hanggang isang araw, biniro sila ng tadhana at nag-cross ang kanilang mga landas. At sa hindi inaasahan pagkakataon, ngunit sa muli nilang pagkikita, muli rin sila magkakalayo. Sapagkat sa pagkakataon na to, hindi na malaya si Mar. Babaeng tumulong sa kanya, ang sumagip sa kanya sa trahedya, ito'y kanyang pinakasalan. Minahal siya ng babae, ibinigay ang lahat, pinag-aral, binihisan, kapalit nun ay ang pakasalan niya ang kanyang asawa. Muli naramdaman naman ni Leia ang sakit na naranasan niya sa mahabang panahon. Pero wala siyang magagawa sapagkat ayaw rin niya makasakit ng babae na tanging ginawa lamang kay Mar ang mahalin at ibigay ang lahat ng kailangan nito. Muling nagkalayo na naman sila. Lumipas ang mahabang panahon, ang ilang taon. Kagaya ng dati, pangungulila at pananabik ang kanyang nararamdaman sa pinakamamahal niyang lalaki. Hanggang sinubok na naman muli sila ng pagkakataon at pagtatagpuin ng panahon. At muli doon niya naramdaman na maging masaya na kahit alam niyang bawal ito. Wala na siyang iniisip kundi kahit sandali maramdaman niyang muli ang lalaking iniibig. Ngunit sabi nga, kung kayo ay kayo at gagawa ang kapalaran na muli kayo magkikita at magkukross ang inyong mga landas. Heto na ngayon, nasa harapan ni Leia ang pinakamamahal niyang lalaki. Ngunit, mas lalo siyang naging masaya sapagkat ang lahat ng kanyang paghihintay, pagdarasal, ay ito'y tinugunan ng Diyos para sa kanya. Ang lahat ng iyon ay may kasagutan na. Malaya na ang lalaking pinakaiibig niya. Ngayon, mag-iisang dibdib na sila Mar at Leia. At ang kanilang mga pangako ngayon ay matutupad na. At ang sumpaan na walang iwanan at walang masasaktan, ngayon may katuparan na ang lahat. At ngayon, pareho na silang masaya. Masaya nagsasama. Buong pagmamahal na pinagkakaloob nila sa isa't isa, ang mga taon na nasayang ang pagmamahalan nila. Isa na lamang ang kulang. Ang magkaroon ng bunga ang kanilang pag-iibigan. Ngunit, sa ilang taon ng pagsasama nila, hindi sila mabiyayaan ng anak. Ngunit sa pagkakataon na yun, muli na naman silang sinubok ng Diyos kung hanggang saan ang kanilang pag-iibigan.
yayakapin ko ang lahat ng pagsubok sa atin. Ganyan kita kamahal. Sa mahabang panahon na pinaglayo tayo, ngayon pa ba ako susuko? Ang tanging nasambit ni Leah sa kanyang sarili. Ngunit sa puso't isipan ni Leah, tatanggapin ko po kung anong kagustuhan mo para sa amin. Alam kong bakit nangyayari ito sapagkat may gusto kayong patunayan para sa aming pagmamahalan. Ngunit isang araw, naisipan nilang mag-asawa magtungo sa isang espesyalista upang malaman nila bakit hindi sila mabiyayaan ng anak. At sila ay nagpasuri. At sa pagkakataon na yun, si Leah parang binagsakan ng langit at lupa sa kanyang narinig mula sa kanyang doktor. At ang laking gulat niya, sapagkat isa sa kanila ay may malubhang sakit. At yun ang kanyang pinakamamahal na si Mar. Going to stage 3 na ang sakit ni Mar. No, hindi ko totoo yan, sabi niya sa doktor. Baka nagkakamali ka lamang, Dok. Pareho kaming malusog ng asawa ko. Walang nararamdaman na kahit ano. Ngunit, sabi ng doktor sa kanya, Mrs., yun po ang lumabas sa lahat ng mga test ninyo po. I'm sorry po, pero yun ang katotohanan. Mga luha na lamang ang tumadaloy sa mga mata ni Leah ng mga oras na yun. At si Mar, walang imik na nakikinig lamang sa kanilang pag-uusap ng doktor. Ngunit humingi sila ng second opinion para sa sakit ni Mar. At sa kasalukuyan ang sabi ng naunang manggagamot, pareho ang kanyang pendings. Diyos ko, bakit si Mar pa? Bakit ngayon pa? Ano bang nagawa ko sa iyo? Diyos ko, bakit si Mar pa? Bakit ngayon pa? Ano po bang nagawa ko sa iyo upang ganito ang gawin mo sa akin? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinigay mong pagmamahalan? Hindi pa ba sapat ang lahat na ibinigay mo sa amin? Yung mga panahon na pinaglayo mo kami. Halos magang-magana ang mga mata ni Leah sa kanyang pag-iiyak dahil sa kanyang nararamdaman awa sa kanyang asawa. Ilang araw lang, nakita na nila ang kalagayan ni Mar na unti-unti nanghihina na. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Diyos ko, ayaw kong makita siya ng ganito naghihirap. Aanhin ko ang kayamanan ko, ang pera ko, ang kasikatan ko. Kung ang lahat ng ito ay di ko kayang mapagaling ang asawa ko. Kunin mo na ang lahat ng ito. Huwag lamang ang asawa ko, nakikiusap ako sa inyo. Kahit mawala na to, huwag lang ang asawa ko. Ngunit kagaya ng dati, kailangan niyang maging malakas sa harapan ng kanyang asawa upang lumaban sa nararamdaman nitong sakit. Ngunit unti-unti itong binabawian na ng lakas. Unti-unti na itong ginugupo ng kanyang sakit. At isang araw, tinawag ni Mar si Leah. Han, magpakatatag ka. Iingatan mo parati ang sarili mo. Aantayin kitang muli. At parati mo itong tatandaan. Mahal na mahal kita. Ang huling habili ng kanyang pinakamamahal na ang tanging tugon nito ay ang tanging pagpatak ng kanyang mga luha. Hanggang isang araw, isang umaga sa paggising niya, wala nang buhay si Mar sa kanyang harapan.
binawi na ng Diyos sa kanya si Mar. Tanging pagpalahaw ng iyak na lamang ang kanyang nagawa sa oras na yon, na nakikita nitong wala ng buhay sa kanyang harapan ang kanyang asawa. Ngayon, mag-isa na akong muli. Mag-isa na akong muling namumuhay na hindi kasama ang pinakamamahal kong lalaki sa buhay. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako. Kahit sa maikling panahon, ibinalik mo ang tanging pinakamamahal ko. Pinaramdam mo sa akin na kahit sa maikling oras, nakasama ko siya at nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso niya. Maghihintay ako sa oras na magsama tayong muli at aantayin ko sa muli nating pagkikita. At wala akong ibang mamahalin, tanging ikaw na lamang. Kahit kaano pa kalayo, katagal, kahirap. Hanggang sa muli, mahal ko. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin kagustuhan. May mga pangyayari sa buhay natin na kahit ayaw natin, nangyayari sapagkat ito'y nakaguhit na sa ating kapalaran. Ngunit pwede po natin baguhin ang ibang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. At kasama na doon ang ating mga panalangin sa Diyos upang matahak natin ang tamang landas para sa atin. At upang piliin natin ang tama para sa atin. Ang pagmamahal sa isang tao ay napakasarap pakinggan, maramdaman. Yun, mahalin tayo ng buong buo ng isang taong pinakamamahal mo. Yun, makita mong nandyan siya, kayakap mo siya, kasama mo siya. Lahat ng oras, nararamdaman mo siya. Pero may kanya-kanya kasi tayong panahon at oras sa mundo. Kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ibabaw. Kaya nga ho, habang may panahon pa ho tayo, para ho sa akin yun na, habang may panahon tayo, magpakasaya, magmahal ng totoo, at huwag manloko. It's a joke time, guys. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking kwento. I hope magustuhan po ninyo ang huling kabanata ng ginawa ko pong kwento ni Mar at ni Leia. Sana maging aral po sa inyo ang ibang mga nilalaman ng aking kwentong to. Maraming po salamat, and please subscribe and like and sharing my content po. God bless everyone.